si Maria at ito ang aking kwento. Apat na taong gulang si Jackson at nakatira ito sa isang maayos na pamamahay kasama ina na si Patsy. Ang ama ni Jackson ay isang marino kaya't palagi itong malayo sa kanila habang ang nanay naman niyang si Patsy ay walang trabaho. Ang tanging responsibilidad lang nito ay mag-alaga kay Jackson at panatilihing maayos ang kanilang pamamahay. Si Jackson ay kagaya lang ng ibang apat na taong gulang na bata pero mas maligalig ito kaysa sa iba. Gustong-gusto niya maglaro sa kanilang bakuran. Ang ina ni Jackson ay mahilig sa mga hayop dahil doon madalas itong mag-volunteer sa mga aktibidad na may advokasya ng pagpoprotekta ng mga hayop. Katunayan, kapag nakakakita ito ng mga palaboy na hayop ay kinukupkup niya ito hanggang makahanap ang mga ito ng permanenteng tirahan. Gustong ibahagi ni Patsy ang kanyang katangian sa pagmamahal sa hayop kay Jackson, kaya't hinahayaan niya itong makipaglaro sa mga hayop sa kanilang bakuran. Dahil sa mga hayop na ito, kaya't mas nagiging maligalig si Jackson. Dahan-dahang napamahal ang bata sa mga hayop, lalo na sa mga maliligalig na aso. Madalas na tinutuon ni Jackson ang kanyang araw at oras sa pakikipagsalamuha sa hayop na nakapaligid sa kanya. Dahil doon ay hindi na siya nakakaramdam ng lungkot dahil sa malayong distansya ng kanyang ama na madalas tumatagal ng taon. Masaya naman si Patsy dahil positibong naging impact ng mga hayop sa kanyang anak. Sa kasalukuyan, ang kanilang pamilya ay mayroong 4 na magagandang aso at 2 pusa. Ang pangalan ng paboritong aso ni Jackson ay Gio. Pinangalanan niya itong Gio dahil sa pagiging tahimik at mabait nito. Madalas na iginugugol ni Jackson ang araw-araw na oras niya sa kanilang bakuran upang makipaglaro sa mga kaibigang aso. Bumabalik siya sa kanilang bahay na puno ng putik araw-araw kagaya ng ibang batang kaedad niya. Komportable ang kanyang ina dahil magaling si Jackson makisalamuha sa hayop. Dahil din sa mga hayop, kaya't napupunan ng kawalan ng oras ng kanyang ama. Kahit minsan ay hindi nalimitahan ni Patsy ang patungkol sa kung anong tipo ng aso ang dapat talagaan ng anak. Ginagawa niyang lahat para maitratong mga aso ng pantay-pantay lalo na sa stigmang kalakip ng ibang lahi ng aso kagaya na lang ng pitbull. Madalas negatibong tingin sa mga pitbull na aso. Kilala sila bilang matapang at bayolenteng lahi ng aso pero ang katotohanan, ang mga asong ito ay hindi natural na agresibo. Napipilitan lang ang mga ito na maging agresibo. Bukod doon, kagaya ng ibang aso, kailangan din nilang atensyon at pagmamahal ng kanilang amo. Pero kadalasan, hindi ito napagtatanto ng maraming tao. Kaya't ayaw at kinatatakutan nila ito. Marahil na rin sa seryosong pagmumukha ng ganitong uri ng aso, kaya't mukha silang nakakatakot, hindi gaya ng mga golden retriever. Ang hindi alam ng maraming tao na sa totoong buhay ang mga asong ito'y ginagamit bilang nursery dog at meron itong mas mataas na protective instinct, pero sa kasamaang palad, maraming taong naninilaw ng kanilang itsura. Kaya't mas marami kang makikitang pitbull na nasa mga rescue centers kumpara sa ibang lahi ng aso dahil na rin hindi madali para sa kanila ang makahanap ng pamilya na handang tumanggap sa kanila. Sa katunayan, sa ibang lugar at bansa ang mga asong ito ay pinagbabawal. Ngunit ang bata ay hindi kagaya ng ganun ang nakikita sa uri ng asong ito. Likas sa mga batang sensibilidad sa hayop kung kaya't kaya nilang ipagsawalang bahala ang pagkakakilanlan ng tao sa mga pitbull at bigyan ng walang kondisyong pagmamahal parang kagaya ni Jackson. Kagaya ng ibang bata na konti lang ang pera at kinita niya ito mula sa gawaing bahay. Isang paraan ni Patsy para turuan ng anak na si Jackson para ipaalam sa bata na walang libre sa mundo kahit na ikaw ay nasa murang edad pa lamang. Isang paraan na rin ito para matutunan niya kung paano alagaan at itaguyod ang sarili kapag tumanda na ito. Matapos makatanggap ng maliit na pera linggo-linggo, ang ina ni Jackson naman ay hinihikayat siyang mag-ipon ng pera upang matuto ito patungkol sa tamang paghawak ng pera, kung saan mas lalong matututunan ni Jackson ang patungkol sa responsibilidad. Sa kagaya ng isang batang kaedad ni Jackson, hindi ito madaling gawain para sa kanila.
maging ang karamihang matatanda ay hindi garantisadong disiplina sa sarili kagaya nito. Si Patsyal ay isang SPCA volunteer na madalas bumiyahe sa iba't ibang lugar ng kanilang bansa upang puntahan ang iba't ibang shelters kung saan voluntaryo niya itong ginagawa upang suportahan ang mga hayop na hindi niya maaring iuwi sa kanilang bahay. Ang batang si Jackson ay nakilala si Betchard nang dahil sa mga hayop. Siya ang tapat na partner at assistant ni Betchard. Gusto niyang dumalaw sa mga hayop na nasa shelter at bukod doon, gusto niyang tinatawag si Betchard upang matuto patungkol sa mga hayop. Kilala na siya ng mga tauhan sa shelter. Maliit pa lang ito ay kilala na nila ito. Nang araw na yon, si Jackson at ang nanay niya ay sumakay sa sasakyan. Pupunta sila sa shelter para bisitahin ang hayop na nanduroon. Ito ang patrol mission ni Jackson. Sinisigurado niya na ang lahat ng mga hayop na naghihintay na mailipat sa panibago nilang bahay ay maayos ng maalagaan. Pero nang magpunta sila sa shelter na madalas nilang pinupuntahan, ang ina ni Jackson ay nagdesisyong baguhin ang plano at magpunta sa shelter na hindi pa nila napupuntahan. Ito ang Charleston Animal Society. Tuwang-tuwa si Jackson dahil hindi pa ito nakakapunta sa lugar na yon. Ibig sabihin ay makakahanap siya ng ibang mga kaibigan doon. Nang papasok na sila sa shelter, ang tuwa sa puso ni Jackson ay walang kapantay. Gusto niyang makilalang lahat ng hayop na nanduroon, pero ang ina niya ay pinigilan siya at sinabing ipakilala mo ng sarili sa mga staff. Matapos noon ay naglakad na siya sa kulungan na aso, kung saan doon nakatira ang mga aso at doon nakadiskubre siya ng kakaibang aso. Ang aso ay maliit na version ng pitbull. Nakaupo lang ito sa sulok at malungkot na para bang merong hinihintay. Nakaramdam ng kakaiba si Jackson kaya't tinanong niya sa mga staff ang patungkol sa aso. Sinabi ng staff na isa itong batang pitbull. Hindi alam na dati nitong amo ang breed nito ng alagaan ng aso. Hindi nagtagal, sumilang ng sanggol ang dati nitong amot para sa kaligtasan ng sanggol. Tinignan ng ama ng sanggol na patungkol sa ganitong uri ng aso at nakita sa mga datos na ang bulldog ay mapanganib. Natatakot siyang baka masaktan nito ang kanyang anak, kaya dinala niya ito sa shelter. Sa pagkakaalam ng bulldog, ay aalis lang ng pasamantala ang kanyang amo at babalikan din siya kaya't naghintay ito sa kanyang amo. Hindi kumakain maski umiinom ng tubig ang aso sa loob ng 3 araw habang hinihintay ang kanyang amo na bumalik. Nang marinig ito na Jackson, ay napukaw ang puso ng bata at hindi na ito napigilang maiyak. Dali-dali siyang nagtungo sa ina at nagmakaawa dito na ampunin ang aso. Sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ng ina sa kadahilan ng kung babalik sila sa quarters ng mga sundalo ay hindi nila hayaang makapasok doon ng pitbull, kaya't iniiwasan lang itong mga hindi maiiwasang bagay. Nang oras na para magpaalam sa aso ay napaiyak si Jackson. Ayaw niyang iwan ng aso. Naglakad ang mag-ina sa hallway papunta ng parking lot nang biglang tumigil sa paglalakad si Jackson. Hindi niya kayang iwan ang kawawang aso. Kailangan ito ng makakain, bukod doon ang mga asong ito ay matagal bago makahanap ng panibagong amo dahilan para ma-euthanize ito. Kahit na alam ni Jackson na hindi niya maaring ampunin ng aso, kaya't nag-isip ito ng ibang paraan kagaya na lang ng pagbibigay ng suporta sa shelter. O hindi kaya naman ay maghahanap ng taong maaaring mag-alaga sa aso. Dahil doon, nilapitan niya ang ina at ang staff ng shelter at sinabing gagamitin niya lahat ng perang naipon para suportahan ang aso. Namangha ang lahat sa bata nang marinig nila ito. Isang 4 na taong gulang ang handang gastusin ang lahat ng pera niya para alagaan ang aso imbis na bumili ng laruan o hindi kaya naman na makakain para sa kanyang sarili. Isang bagay na hindi kaya ng karamihan sa mga matatanda.